May mga tao pa ring hindi naniniwala sa Diyos o kailangan pa ng patunay bago maniwala. Iniisip nila na obligasyon ng Diyos na magpakita ng mga ebidensya bago sila maniwala. Sabi nga sa Awit chapter 14 verse 1, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Ang Diyos ang pinaka-importanteng bagay sa buhay. Walang buhay kung walang Diyos. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat, ng buhay, ng iyong bawat hininga, ng iyong lakas. Ang Diyos ay parang oxygen, hindi natin nakikita, ngunit kailangan natin para mabuhay. Ang buhay na walang Diyos ay katulad ng isang walang talas na panulat. Ibig sabihin ay walang direksyon at layunin. Ang mga taong hindi naniniwala na may Diyos at hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay ay naging matigas ang mga puso. Masyado silang naging sutil, masyadong tiwala sa kanilang sarili at naging mapagmataas. Sila'y sasailalim sa walang hanggang kaparusahan. Sabi sa Mateo chapter 13 verse 47 to 50, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipo nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapo naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matutuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Dapat nating piliin ang landas ng Diyos para sa buhay na walang hanggan at hindi dapat lapastanganin ng banal na espiritu at tanggihan ang katotohanan dahil ito ang kaparusahang walang kapatawaran. Sa Marcos chapter 3 verse 29, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Ang pagsumpa sa Diyos o sinasadyang pag-alipusta sa Diyos ay kasalanang hindi mapapatawad. Mga kapatid, kung ang isang tao ay nakadinig na tungkol kay Jesus at piniling tanggihan siya, pinili niyang tanggihan ang kaligtasan. Napakalungkot na talikdan ng hindi kapani-paniwalang kaloob na kaligtasan na nais ng Panginoong Hesukristo na ibigay sa atin. Tandaan mo kapatid, ang nag-iisang kasalanan na walang kapatawaran sa panahon ngayon ay ang patuloy na hindi pagsampalataya. Wala nang kapatawaran pa sa isang tao na namatay ng walang pananampalataya. Ngayon hanggang may pag-asa pa, habang may hininga ka pa, buksan mo ang puso mo sa Diyos. Magpakumbaba kang lumapit sa Kanya. Sa araw na ito, kung marinig ninyo ang Kanyang tinig, huwag ninyong patigasin pa ang inyong mga puso. Hindi kayo dapat maging mangmang at mapagmataas, kundi isang taong sumusunod sa patnubay ng banal na espiritu at nananabik at naghahanap sa katotohanan. Sa ganitong paraan lamang kayo makikinabang sa buhay na walang hanggan. Ang tanggihan ng nag-iisang daan sa kaligtasan ay ang pagpili sa sarili sa isang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. At dahil doon, hindi sila mapapatawad ng Diyos. Tinitiyak sa atin ng Diyos na nagpapatawad siya ng anumang uri ng kasalanan, gaano man ito kalaki. At kung lalapit tayo sa Kanya ng may pagsisisi, hindi niya tatanggihan o bibiguin patawarin ang lahat ng lalapit sa Kanya. Kaya't kung nagdurusa ka dahil sa iyong nadaramang mabigat na kasalanan ngayon, naghihintay ang Diyos at bukas ang Kanyang mga palad sa pag-ibig at kahabagan para sa iyo. Ngayon tayong mga nakakilala sa Panginoon ay binibigyan ng mahalagang gawain ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Dapat tayong manalangin para sa ating mga kaibigan at kamag-anakan na hindi naniniwala sa Panginoon. Ipalaganap natin ang mabuting balita, magpatotoo sa kanila ng may kagalakan at pagmamahal at makapagbigay sa kanila ng dahilan ng ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.